So, nandito na tayo. Pero, may isang bagay kang nalimutan. Tapos, kung napansinin natin, ito ba yung dahilan ng ating pagpunta sa lugar na yun? Tapos, mga kapatid, kung nakita natin, may nakalimutan natin ay yung camping tent. Imagine mga kapatid, no? Kung tayo sa camping, meron tayong 2 buwan na preparasyon. Tapos, ang nakalimutan natin, camping tent. So, imagine yung mga kapatid, ano na lang kaya yung mararamdaman natin o mararamdaman mo nung panahon na nandun. Tapos, wala kayong mahihiraman, lahat ng tent nila puno, no? Wala kang matukuha na ng iba. Ano ba yung mararamdaman natin? So, bago nyo sagutin yung mga tantama, yung tanong na yan, iiwan ko po sa kanya. Mamaya babalikan ko natin. Kung bago ko isa, ating kong kinikinig, ipanalangin ko o paghahanda sa kamatayan. Imagine ninyo mga kapatid, no? Isipin natin, kadalasan ang pinaghahandaan po natin ay yung kaarawan. Bakit? Dahil ito ay simbolo ng pagpapasalamat ng pagbibigay sa atin ng buhay ng Panginoon at panibagong taon sa ating buhay. Pero bakit ba naman tayo maghahanda sa kamatayan? Di ba? Bakit may maghahanda sa kamatayan, mga kapatid? So, at ano naman ang ating dapat mga maghahanda? Nais ko po kayong pilitin pabalik doon po sa ating mga pag-aralan sa Biblia at sa unang chapter mo hanggang sa chapter na ito sa Councils on Stewardship. Kung mapapansin natin mga kapatid, mayroong talagang malaking punto na ibinibigay ang Biblia at ang Councils on Stewardship sa atin. Ano po kaya yung pinakamalaking punto na napapansin ninyo sa haba ng ating pag-aaral sa Councils on Stewardship? Nais ko po magiging sa inyo at paalam na wala ng ibang binibigay ng malaking bilin o punto dito sa ating pag-aaral, kundi na ang Diyos ang may lala ng langit at lupa, na lahat ng pagpapalang meron tayo sa ilalim ng langit at sa labas ng salita ito ay matatakupan sa kanya lamang ilalim ng kanyang kapangyarihan. So, sa madaling salita, ituturo po ng Biblia ang Councils on Stewardship ng ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat na magdala ng langit at lupa na siya ang walang iba na source ng pagpapala at nanggalingan ng pagpapala. Yan po yung ating siguro napapansin nyo, yun yung ating madalas na pag-aaralan. Na siya po ang nag-iisa at walang kapumbas na tagapagbigay ng pagpapala sa atin. Nung sorry yung mga kapatid, nung nilakas tayo sa liputan, ano yung ginawa at ibinigay sa atin ng Panginoon? Binigyan tayo ng pagkakataon hanggang ngayon, no? Pagkakataon na naging tagapangasiwa ng kanyang pagpapala. So, we are the stewardship ng Panginoon. Ulitin mo ano? Ang Diyos mo, ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang kabutihan, ang pinagmulan at hindi isang pinagbibigay ng pagpapala sa atin, binigyan tayo ng karapatan para mamahala. Doon po sa mga pagpapala, tayo ay tinawag na katiwala. No? So, ang trabaho ng katiwala, ating babalik ng ating mga pinag-aaral, ipinapakita ko dito na ang trabaho ng katiwala ay taga-ingat ng pagpapala. Bukod dito, ano pa po kaya? Ano pa po kaya? Okay, Panginoon, pinanggalingan ng pagpapala, nag-iisang pinanggalingan, tayo ay pinagpala, binigyan ng pagkakataon ng mga siwa, tayo ay tinawag ng katiwala. Tapos ngayon, ang pinaka-konteksto ng pag-ibig ng Diyos para bumalik sa pagkakataon sa lahat ng kanyang ibig at pag-ibig sa kanya, kahit hindi na, tayo ay tinawag bilang nanganapalipaya na daluyan ng pagpapala. So, nakita niyo yung proseso, yung sistema na tinuturo sa atin ng Biblia, no? Una, Diyos na nagbibigay ng mga pagpapala, tayo, binigyan na pagkakataon na maging pangsiwa ang kanyang pagpapala. At tayo naman ay bilang isang nananampalataya, ginawang daluyan ng pagpapala ng ating Panginoon. So, ano naman po ang kinalaman ng paghahanda sa kamatayan, sa pagiging katiwala natin? So, balik tayo doon sa atin, doon sa camping. Okay, camping. Naalala natin na may nakalimutan tayo. Alin, tent na pinakamahalaga. Eh, bigla na tumawag. Nag-ring yung
telepono. Alam niyo kung sino yung tumawag? Yung naimbitahan niyo na mahal niyo sa buhay. Naaalala niyo nung may imbitahan pala kayo na ang expectation nila, ang expected nila na yung kanilang tutulugan din ay yung dala ninyo. So, ang mangyayari mga kapatid, yes, kayo walang tutulugan. Yan sa kalagitnaan mo sila ng biyahe. Wala na sila magbibilan, magpakukunan natin. So, ngayon, dumating yung inyong kamag-anak, no? Doon sa camping. Tapos na mangyari, wala silang tutulugan. Pare-parehas kayo ngayon. O tayo yun naman, tutulugan. So, nakita niyo mo yung salitang importansya ng paghahanda. Bagamat mayroon tayong mahabang panahon para sa paghahanda, kadalasan nangyayari sa atin, yung sabihin na natin, yung isa sa mga importante bagay, yung makakalimutan natin, hindi natin makakailangan na kung minsan, yung importanteng bagay na yun ay nakaka-apekto din sa mga mahal natin sa buhay. So, ito po topic natin ngayon ay hindi nalaman po sa paghahanda. Ito po'y ating ibinuhod sa 5 punto upang patuloy natin itong mga pag-aaralan ng madali at maalala. So, ay kailangan po ito. At napakaganda. So, ito, ang sabi ko sa atin na sulat po ng ating propeta na si Mrs. Ellen G. White na ang kabanatang ito ay nagtuon mga kapatid sa responsibilidad natin bilang isang Kristiyano sa mga pagpapalang pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Ano po? Habang papalapit na ang katapusan ng ating buhay. So, pumapatungkol po ito sa ating responsibilidad bago tayo nawala sa lupang ito. Ano po yung punto number 1? Ano po yung unang punto na nais ko ibahagi ito? Sabi mo dito na huwag ipagpaliban ang paggawa ng huling habilin. So, pinapakita dito mga kapatid, yung importansya na will. So, ito po ay napakasaya sa panahon natin ngayon. Talaga nga naman, kung kapasinin naman natin, may makakatulong din naman para sa atin. Sabi dito ng ating propeta na si Mrs. Ellen G. White, maraming tao ay nagpapaliban sa paggawa ng kanilang huling habilin, will o testamento. Hanggang sa sila ay naghihihingalunan. Ito ay nagdudulot ng kalituhan at kadalasan ay hindi na nagsasagawa ng maayos. No? Madalas nangyayari. So sa yung pamamahagi mga kapatid, hindi na mo nagdadampanan bilang isang katiwala ng ating Panginoon. Dahil wala sa tamang kondisyon ang pag-iisip ng nananampalataya. Dapat ito'y gawin habang malakas pa ang pangangatawan at isipan. So ito po yung ating, ito po yung paalala para sa atin. Actually, ito din mga kapatid, ito pong chapter na ito ay purpose ng pagpapaalala sa mga bagay na dapat natin gawin. Hindi lang para po sa ating pagpapalakas ng ating pananampalataya, kundi sa mga dapat nating diskarte, no? Sa ating pag-iingat bilang isang katiwala. Kung sa pagpapala, nabigay po sa ating pinagkatiwala po sa ating Panginoon. So, gaano talaga, no? Yung paghahanda natin, kung mapansin natin, ayaw tayo pabayaan ng Panginoon. Kahit sa dulo ng ating kawakasan, ang nais makita ng Panginoon na yung ating pamilyang maiiwan ay masaya. Isipin nyo na lang, pinapalala. Just imagine, mawala tayo. Tapos problema yung naiwan natin sa pamilya natin. Hindi kaya, ulam na lang. Ako, namatay-matay ka ba? Di ba? Ayaw natin mangyari yan, mga minamahal. At ayaw din yan ng Panginoon. Alam mo ba sa Biblia, sa Isaiah, Kapitulo 38, versikulo 1. Pero doon kwento kay Ezekias, mga kapatid, siya ay malapit na mawala, mabawian ng buhay. Pinuntahan po siya ng propeta Isaiah. Ang pinaka-remarkable na sinabi doon ng ating propeta Isaiah, ang sabi niya, ayusin mo ang iyong tahanan sapagkat ito ay mamamatay at hindi mabubuhay. Ipinapakita doon mga kapatid yung paghahanda. Anong word? Doon sa iayos mo yung iyong tahanan. So, ganun kahalaga yung bilin ng ating Panginoon para sa pag-aayos ng ating tahanan, sa ating paglisan. No? Bilang katiwala, siyempre, mga kapatid mo,
ayaw ng Panginoon na makita yung ating mga minamahal na magdusa kahit wala na tayo. Tapos ang mangyayari, mga kapatid, hindi natin nagamit yung pagpapalang pinagkaloob sa atin ng Panginoon sa tama. At ito pa yung pinagmulan ng pag-aaway ng iyong mahal sa buhay. So, ayaw ko ng ating Panginoon na mangyari iyon. So, ikalawang punto ko, mga kapatid, sabi dito, so, medyo tumatayo na po yung balay ko kasi patindi yung mga punto. Sabi dito, ikalawa, maging sariling tagapangasiwa habang nabubuhay. So, ang ibig sabihin, tayo po daw ay maging, tayo po yung mismo mag-i-execute nung obligasyon na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Na alin po? Na tagapangasiwa ng kanyang pagpapala. O tayo yung maging executor ng mga pagpapalang pinagkaloob niyo po para sa atin. Ang sabi ko dito, ang pinakamainam na paraan ng pagbibigay ay ang gawin ito habang ikaw ay nabubuhay pa. Isipin niyo naman, mga kapatid, bakit kaya kailangan sabihin yung nabubuhay pa? Hindi naman tayo nakapagbigay ng patay na. Hindi ko po yung mga pinamahal, no? Wala naman hanggang ngayon, may umiiral mo kasi ng talitan na tinatawag na dying charity mentality. Sabihin nyo nga po, dying charity mentality. Ang mentalidad na ito, mga kapatid, ay sila yung mga tao magsasabi na, ako na matay, bahala na kayo. Sa akin may inulit yung mga kayamanan ko pag ako namatay, kayo ng bahala. So, doon mga kapatid, kumbaga, nais ibahagi ng isang tao yung kanyang mga pagpapala sa isang paraan na wala doon sa tinatawag na pag-ibig. Yun yung po sabihin natin, pinakasimple, wala na mo. Sabihin natin, wala na mo yung tinatawag na diwa. Basta makikibigay lang. Wala naman po masama sa pag-ibig. Pero ang sinasabi ko dito yung motibo ng ating puso nung tayo ay nagbibigay. So, ang sabi ko sa talata ko na ating babasahin, sa halip na ipagkatiwala sa iba o sa mga abogado, ang pamamahagi ng iyong pagpapala, pagkatapos mo umatay, ikaw na mismo, no? Kinukumbinsi tayo na ikaw na mismo ang mamahagi ito sa gawain ng Diyos.